Ilang sandali nga lang matapos magsimula ang labanan ay dumating ang dalawang lalaking ito. Kung saan ay napapatanong nga ang isang lalaking ito kung bakit umano wala man lang nag-report sa kanila, kahit may malaking kaguluhan ang nangyayari dito sa kanilang kampo. May bago pa ba sa ganito, wika naman ng isa, sabay sabi na pag nagkamali o nagkaroon sila ng pagkakamali, ay kailangan nilang magsikap muli na maabot ang kanilang posisyon, dahil ganun nga daw ang prinsipyo at patakaran na sinusunod nila dito sa West State. Habang ang isa naman ay iniisip na mas nagiging bayolente umano si Duan Mo Huangqi habang tumatanda, kaya kung sakaling magkaroon nga sila ng pagkakamali, ay mas mainam pa umanong mamatay na lang sila sa digmaan o labas ng West State, kaysa bumalik pa sa mga kamay ni Duan Mo Huangqi. Ilang sandali pa ay sinabi naman ng isa na kailangan na nilang umalis upang hindi na sila madamay. Huwag na natin silang pakialaman, wika pa nga nito, para umano hindi na din sila madamay kung sakali mang magalit si Duan Mo. May punto ka, wika naman ng isa, at kahit nga nais niya sanang tignan ang sitwasyon o nangyayari, ay mas mainam umano kung salubungin na lang nila si Duan Mo Huangqi, dahil ang Space Channel ay magbubukas na anumang oras. At ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay sinabi ng ating bida na mahigit 10 minuto na umano ang nagaganap na labanan, pero bakit daw kaya wala pa ding aksyon na ginagawa ang mga maestro ng West State? Napapatanong nga din siya sa kung hindi pa daw ba sapat ang kaguluhan na ginagawa nila. Muli habang patuloy nga sa pagpatay ang ating bida, ay bigla nitong tinawag ang ating bida at sinabi na alam niya ang dahilan kung bakit hindi pa sila nagtutungo dito, dahil umano ang mga maestro ng West State ay malamang sa natatakot na sa kanila. Kaya naman nangiti ang ating bida, at sinabi na ngayong araw ay magbibigay siya ng bagong leksyon kay Heitan. Agad ngang tumalon si Shu, at habang tinitipon niya ang superpower sa kanyang espada, ay sinabi na ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili ay isang magandang bagay. Pero bilang isang tao nga daw ay kailangan niyang matutunan na itago ito, sabay atake sa mga sundalo ng Blackwing Army. Nagtilansikan nga ang mga sundalo sa ginawang pag-atake ng ating bida, kung saan ay nagdulot din ito ng malaking pinsala sa lupa, kaya naman napapatanong si Heitan kung paanong pagtatago umano ang sinasabi ng ating bida. Sinabi naman ni Commander Liu na ang tinutukoy ng ating bida ay ang mga tinatago niya, na mga pamatay o nakakamatay niyang pag-atake. Matapos naman ng pag-atake ni Shu ay sinabi niya na masyado umanong malutong ang espada na ginamit niya. Akala nga daw niya ay magandang klase ito dahil nagmula ito sa mga noble, pero kaparehas lang din daw pala ito ng mga longsword na nakuha niya mula sa mga CDF. Habang itong si Zhang naman ay napapatanong sa kung paano umanong ang isang spiritual tool ay nasira sa kanyang pag-atake, ikaw pa ba talaga si Lu Shu na kilala ko, tanong pa nga nito. Pero sinabi lang naman ng ating bida na nagmamadali pa siya sa pag-atake nung lagay na yon, sabay hugot ng panibagong espada, at sino daw ba ang nagsabi na isa lang ang spiritual tool na meron siya? Agad na ding sumugod ang ating bida, habang sinasabi na napag-isipan na niya ang lahat, at sinabi nga niya na hindi nagtutungo ang mga maestro dito dahil sigurado umanong magbubukas na ang Space Channel o portal. Kaya naman kailangan na daw nilang linisin ang lugar na ito, upang agad ay makapunta sila sa lokasyon kung saan magbubukas ang portal. Mabilis ngang lumipad si Shu patungo sa mga sundalo ng kalaban, kung saan matapos nilang makita ang ating bida ay sinasabi ng mga ito na kailangan na nilang tumakbo. Siya yung gumagamit ng espada na kayang humiwa at pumatay ng daan-daang tao, wika pa nga nila. At agad na ding pinaulanan ni Shu ng espada ang isang pulutong ng mga Blackwing Army, habang ang iba naman ay hindi makagalaw ng dahil sa takot. Habang ang isa naman sa likod ay sinabi sa kanyang kasamahan na manatili na muna sila dito, sinabi nga din niya na imposible umanong madami pa ang spiritual tools o magic weapons ng ating bida, kaya naman hihintayin na lang daw muna nila itong maubos bago pa sila sumugod. Pero natatawa naman si Xiaoyu sa ilalim ng lupa matapos marinig ang usapan ng mga sundalo ng kalaban, maging ang squirrel nga din niya ay natatawa habang sinasabi na wala pa talagang nakakaalam sa tunay na lakas ng ating bida dito sa Luniverse. Habang itong si Xiaoyu naman ay napapatanong sa kung ano daw kaya ang magiging itsura ng mga sundalo ng Blackwing Army, pag nalaman nila na mayroong mahigit 20,000 pang espada na tinatago ang ating bida sa kanyang seal, kung saan ay hindi na nga daw niya magamit ang lahat ng ito dahil sa dami. Tinanong naman ng squirrel kung bakit umano tila nagbago ang ating bida, dahil dati nga daw ay wala siyang sinasayang kahit na isang sirang spiritual tools. At dito ay sinabi ni Xiaoyu na malamang sa nais na daw talagang makabalik ng Earth ang ating bida,
at sigurado nga daw na hindi siya papayag na hindi makatulong sa magaganap na labanan sa Earth. Sinabi nga din ni Xiao Yu na kahit umano kuripot ang ating bida, ay masigasig naman ito at mapagbigay lalo na sa mga tinuturing niyang kaibigan at kasamahan. Malamang nga daw na ito din ang nakita ni Nieting sa kanya, kaya hindi tumigil si Nieting hanggat hindi siya nagagawang 9th Dragnet. Hanggang sa ilang sandali pa ay bigla naman may tumawag sa ating bida at pinatigil siya nito. Ito nga ay si Li Liang, at dito ay sinabi niya na huminto na umano sa pagpapadala ng sundalo ang Blackwing Army sa frontline o labanan nila, kaya malamang umano na hinati ng Blackwing Army ang kanilang grupo at atakihin sila sa likuran. At ilang sandali nga lang ang nakalipas, ay dumating ang mga kabalyerong ito at mabilis na pasugad sa hukbo ng ating bida. Sinasabi nga din ng mga ito na isakripisyo nila ang kanilang buhay kung kinakailangan, para lang mapigilan ang mga Wu Wei Army at hindi magambala ang plano ng kanilang emperor. Nanlilisik nga ang mga mata ng mga kabalyerong ito, gayon na din ang kanilang mga kabayo habang sinasabi ang salita na patayin silang lahat. Agad namang tinawag ng ating bida si Xiao Yu, at sinabi nga niya na hindi sila pwedeng mawalan o mamatayan ng kahit isang sundalo bago sila makabalik ng Earth. Iniisip nga ni Shu na kakaiba ang mga kabalyerong ito, dahil maging ang mga kabayo umano nila ay mayroong cultivation, hindi naman daw ganun kalakas ang cultivation nila. Pero dahil nga sa masyado umano silang madami ay pwedeng magdulot ito ng inertia o kawalan ng pagkilos, at pag nangyari nga daw yun ay pwedeng masugatan o mamatay ang iba nilang sundalo. Agad namang ginamit ni Xiao Yu si Anthony at abilidad nito sa paggamit ng buhangin, dito ay inumpisahan nga niyang pagalawin ang buhangin sa paanan ng mga kabayo, at habang patuloy nga ang patakbo ng mga ito sa kabayo, ay bigla na lang din silang nagulat at napapatanong sa kung ano umano ito, matapos silang mabalot ng buhangin o alikabok. Nagmadali nga ding lumabas ang mga kalaban mula dito, pero sinabi naman ni Xiao Yu at Anthony na wala umanong makakatakas sa kanyang abilidad na Sand Tsunami. At sa isang pagbulusok nga lang ng buhangin ay namatay ang karamihan ng mga kabayo at kabalyero ng kalaban, kaya naman nangiti na lang din ang ating bida, habang iniisip na kaunti na umano ang kabalyero at tiyak na kaya na ito ng kanilang mga sundalo. Agad namang lumabas si Xiao Yu mula sa ilalim ng lupa, at dito ay tinanong ni Shu kung nauubusan na ba ng superpower si Anthony. Sinabi naman ni Xiao Yu na mayroon na lang umano siyang sapat na kapangyarihan upang matransport ang pulutong ng mga daga. Kaya naman naisip ni Shu na ngayon ay hindi na nila magagamit si Anthony, at ibig sabihin nga daw nun ay nabawasan din sila ng isang stage 1 para harapin ang mga maestro, pero dahil sa may disadvantage naman daw ang earth element sa mga lumilipad, ay mukhang hindi naman umano ito magiging problema. Hanggang sa muli nga ay napansin ni Shu ang mga sundalo na nagtungo sa kanya, at dito nga ay baka sa mga mukha nila ang pag-aalinlangan na umatake. Kaya naman lalo pa silang tinakat ng ating bida, at tinanong nga niya kung sa tingin ba nila ay naubusan na siya ng espada. Dahil kung yun umano ang iniisip nila ay pasensya na lang dahil bibigwin sila ng ating bida. Napapaisip naman si Xiao Yu kung patuloy kayang gagamitin ng ating bida ang mga long sword, para tumaas ang damage ng kanyang pag-atake. At naisip nga din niya na mukhang determinado umano si Shu na itago ang iba pa niyang abilidad, para ma-surprise niya kalaunan ang mga maestro ng West State sa gagawin niyang pag-atake. Hanggang sa bigla nga nilang napansin na nagdilim ang paligid, at kasunod nito ay ang pagtitipo ng maitim na ulap sa kalangitan na mayroong kasamang pagkulog at mga kidlat. Ilang sandali pa ay masyado ang tuwa ng ating bida, matapos makita at makumpirma na ito na ang space channel na hinihintay nila pabalik ng Earth. Agad nga niyang tinipo ng superpower niya at naglabas ng mga panibagong espada, sabay sabi sa kanyang mga sundalo na sumunod silang lahat, dahil ngayong araw nga daw ay uuwi na siya ng Earth at sinumang pumihil ay mamamatay. Agad na din niyang hinawakan ng mahigpit ang espada sa kanyang kamay, at kasabay nga ng kanyang pagsigaw ay ang isang malakas na pag-atake, patungo sa mga sundalo ng Blackwing Army. Agad namang nagsigawan ang mga sundalo ng ating bida, at sinabi nga ng mga ito na susunod o susundan nila ang ating bida sa kanyang pag-uwi. Samantala sa lugar naman kung saan nagbukas ang portal, ay makikita natin si Duan Mo Huangqi at ang kanyang mga sundalo. Dito nga ay tinatanong ng isa kung kailangan ba muna nilang linisin ang kampo, pero sinabi naman ni Duan Mo na hindi na umano kailangan yun, sabay sabi na iiwan nila ang kalahati ng sundalo ng Blackwing Army upang pigilan ang hukbo ng ating bida. Habang iniisip na hindi umano siya makapaniwala,
na napabayaan nilang makapasok ng West State at makasugod sa kanilang kampo, ang mga grupo ng insekto o ang hukbo ng ating bida. Agad na nga din itong humarap sa Space Channel, at sinabi sa kanyang mga tauhan na sumunod silang lahat, dahil ngayon ay sasakupin nila ang ancestral land o Earth. Samantala sa Earth naman sa Los Angeles Fortress, ay sinasabi ng lalaking ito na magbubukas na ang Space Channel sa kabundukan, kaya inaanyayahan niya ang lahat na magtungo na sa kani-kanilang sasakyan at umalis na dito. Agad na nga din nilang sinimulan ang paglilipat ng mga pagkain, dahil inaasahan na nga nilang magtatagal umano ang digmaan na magaganap. Dito nga ay nag-uusap din si Negrito at Zuan, na sinasabi pang ayaw naman niyang malungkot pero magsisimula na nga na naman daw ang digmaan, at nais niya lang sanang malaman kung kailan kaya makakabalik ang ating bida. Pero matapos magbukas ang Space Channel, ay agad itong naglabas ng malalakas na energy waves. Kaya naman masyado ang gulat nila, dahil senyales nga ito na bumalik na naman ang mga Blackwing Army, makalipas lamang ang isang buwan. Agad na din nilang inabisuhan ang lahat sa pag-atake ng kalaban, at pagbabalik ng Blackwing Army, sabay sabi na kailangan na din nilang maghanda. At ilang sandali nga lang ay kasama na ng mga ito ang Bronze Torrent o ang kanilang grupo, at dito ay sinabi ni Zuan na ang Dragon Fortress umano ang first line of defense nila, habang ang Bronze Torrent naman ay ang second line of defense. At muli ilang sandali pa nga ang nakalipas ay nagkasalubong na ang mga mata ng mga ito, at dito ay sinabi nila Zuan na kailangan nilang depensahan ang lugar na ito kahit pabuhay nila ang maging kapalit. Agad namang bumaba sa Earth ang isang pulutong ng mga Blackwing Army, at dito ay sinabi niya na hindi sila mapipigilan ng matataas na pader, sabay utos sa kanilang mga sundalo na baguhin ang formation at humanda sa pag-akyat at take sa lungsod. Agad ngang binago ng mga ito ang kanilang formation, at sa tulong nga ng mga kapwa nila sundalo ay nagtalunan ang mga ito patungo sa pader ng Dragon Gate. At habang nasa ere nga ang isang ito ay masyado pa ang tawa, habang sinasabi na mahihinang nilalang umano ang mga taga-Earth, na wala nang ibang magagawa kundi hintayin na lang ang kamatayan nila. Pero sinabi naman ni Zuan na siya ang mahinang nilalang at malakas lang magyabang kasabay ng kanyang pag-atake, na naging dahilan ng pagkakahagis nito pabalik sa kanyang mga kasamahan, at tila naging double action na ang suntok ni Zuan dahil nagdulot pa ito ng pagsabog. Napaungol na nga lang din ito sa kanyang pagbagsak, kung saan ay umuusok pa ang kanyang sikmura hanggang sa tuluyan ang lumabas ang kanyang kaluluwa. Agad namang nabuhayan ang mga Bronze Torrent matapos ng pag-atake ni Zuan, na nakuha pang magyabang dahil hindi pa daw niya ginagamit ang kalahati ng lakas niya sa suntok na yun, pero sino daw bang mag-aakala na hindi naman pala nila kayang tumanggap ng suntok mula sa kanya. Huwag kang mayabang, wika naman ng mga sundalo ng Blackwing Army kasabay ng kanilang pag-akyat, habang ang isa sa mga kasamahan naman ni Zuan ay sinabi na nababagay lang sa kanila yun, kasabay din ang pagtipo nito ng kanyang superpower sa kamay. Agad nga din niyang inatake ang mga ito, at sunod ay ginamit nila ang mga flying sword upang salubungin ang mga pasugad pang kalaban. Nagmadali namang lumipad patungo sa kanila itong si Zuan, pero bigla nga din niyang napansin ang mga Stage 1 na lumilipad patungo sa kanya. Ito nga ay walang iba kundi ang mga Stage 1 cultivator ng Blackwing Army, kaya naman agad siyang nagsumbong kay Negrito at habang tinuturo nga niya ang mga Stage 1 cultivator, ay sinabi din niyang pagkakataon na niya ito. Agad na ding nagsigawan ang mga kasamahan nila sa Bronze Torrent at sinabi na huwag nang mahiya si Negrito, at nang dahil nga din sa pakiusap at pag-cheer nila sa kanya ay hindi na siya nakatanggi. Agad nga niyang tinipon ng superpower sa kanyang bibig, kung saan ay agad din niyang pinasalubungan ng awitin ang mga Stage 1 cultivator ng Blackwing Army. Ilang sandali pa ay napapatanong na lang ang mga ito sa kung ano ang nangyayari, hanggang sa nawalan nga ng abilidad na lumipad ang mga kalaban, at nagmukha na nga lang din bibi ang mga ito na pinipilit makalipad. Sa pagbagsak naman ng mga kalaban ay agad na nagtungo si Zuan sa kanya, kung saan ay nakuha pa niya itong per-iin pero hindi naman makapagsalita si Negrito na nahihira pa din sa kanyang abilidad. Hanggang sa muli nga ay may malakas na energy wave itong naramdaman, at iniisip nga niya na mukhang sa likuran umano ito nagmula, kung saan ay napapatanong pa siya kung isa din ba itong Stage 1 cultivator. At bigla na nga lang din siyang napamura matapos makumpirma na mas madami ang Stage 1 cultivator ng kalaban ngayon, sinabihan nga din niya ang kanyang mga kasamahan na mag-ingat, sabay tanong kay Negrito kung kaya pa ba niyang kumanta. Pero ayon kay Negrito ay hindi naman na umano,
isa pa nga lang daw siyang B-rank at ang limit o kaya niya lang pabagsakin ay 2 A-rank. At naisip nga din ni Negrito na alam niyang magiging pahirapan ang digmaang ito, pero mukhang mas mahirap pa nga daw ito kaysa sa inaakala niya. At dahil nga ito sa dami ng Stage 1 cultivator na meron ang kanilang mga kalaban. Dito naman ay sinabi ni Zuan na malamang umano sa nagtatago pa ang maestro o divine master nila, at malamang nga din daw na hinihintay ng mga yun na lumabas sila Daddy Niting at Mommy Zujin, kung saan ay pain lamang ang mga Stage 1 nila. Kaya naman daw hindi nila pwedeng hayaan na makalagpas sa kanila ang mga ito. Sinabi nga din ni Zuan na kung sana lang umano ay andito ang ating bida at si Xiaoyu, ay siguradong hindi sila mahihirapan ng ganito. Sabay sabi na kung andito lang ang magkapatid, edi sana makikita nila kung gaano na ako kalakas ngayon, hindi na din ako pakboy ngayon at higit sa lahat, ay hindi na ako tulad ng dati na ang nais lang ay ma-recognize ng aking pamilya wika pa nga niya. Pero nais nga daw talaga sana niyang sabihin ng personal sa ating bida, na lumakas siya ng ganito dahil sa kanyang impluensya, sabay sabi na mukhang may pag-asa pa siya upang maabyutan ang lakas ng ating bida. Agad na din siyang sumugod, kaya naman masyado ang sigaw ni Negrito at sinabi na wag muna siyang magpakamatay. Sinabi nga din ni Negrito na hayaan sila ni Zuan na makatulong sa kanya. Pero sinabi lang naman ito na alam niya ang kanyang ginagawa, hindi nga din daw siya pwedeng mamatay hanggat hindi pa siya nagiging isang ganap na dragnet, at higit sa lahat ay mananatili daw siyang buhay hanggang sa makabalikan ng ating bida. Sa pagsugod nga ni Zuan ay naging mas matindi pa ang kanilang mga labanan na naganap, kung saan ay dumating na din naman si Tandang Bailey at Nolan Kay upang tumulong sa pagdepensa ng kanilang fortress. Samantala habang pinapanood naman nila Zujin ang nagaganap na labanan, ay sinabi nito na lahat umano ng A-rank nila ay naabisuhan ng magtungo sa lokasyon ng digmaan, pero hindi nga daw maganda ang sitwasyon dahil lamang ng A-rank ang mga kalaban. Sinabi nga din ni Nieting na sigurado umanong limitado din ang abilidad ni Negrito, upang tanggalin ang abilidad ng mga A-rank na lumipad kaya lalo silang mahihirapan, isa pa ay malapit na din umanong mawala ang epekto ng abilidad ni Negrito sa 2 A-rank na ito. Agad namang tumingin si Zujin sa nakahiga sa kanilang likuran, sabay tanong kung maibibigay ba talaga nila ang regalong ito, dahil mapanganib nga daw na panatilihin pang buhay ang lalaki sa kanilang likuran. Tinanong nga din ni Zujin kung ano umano ang gagawin niya, pag ayaw nang bumalik ng ating bida dito sa Earth. Pero sinabi lang naman ni Nieting na sigurado umanong gagawa si Lucio ng paraan para makabalik, lalo na pag nabalitaan niya ang patungkol sa digmaang nagaganap, baka nga makita pa natin siya sa digmaan ngayong araw wika pa nga niya. Kaya naman wala nang nasabi si Zujin kundi pinagkakatiwalaan daw talaga umano ni Nieting ang ating bida, at sinabi naman ni Nieting na kahit kailan daw ay hindi pa siya nagkakamali sa paghusga o kilatis ng tao. Samantala sa Luniverse naman ay patuloy sa pag-abante ang mga sundalo ng ating bida, at dito nga ay iniisip ng ating bida na madami na umano ang nakapasok sa portal patungo ng Earth, kaya naman kailangan pa nilang mas bilisan ang pag-abante. Agad na nga din siyang sumugod, habang sinasabi na masyado pa ding mabagal, at paulit-ulit nga ang pagbigkas niya sa salitang mabagal habang pumapatay siya ng mga sundalo ng Blackwing Army. Hanggang sa ilang sandali pa, ay sinabi niya na maging ang paggalaw at atake umanong ginagawa niya ay masyadong mabagal, masyado nga din daw madami ang sundalo ng kalaban kung saan ay mas madami pa ang sumusugod, kaysa sa kanilang mga napapatay. At dahil dito ay agad siyang sumigaw at tinanong si Xiaoyu kung pwede na ba. Alam ko na yan wika naman ni Xiaoyu kasabay ng pagtipon niya ng superpower. At muli ay gumawa nga ng malaking sword formation ang magkapatid para sa gagawin nilang pag-atake, at dito ay sinabi ni Shu na sinuman umano ang tamaan ng kanyang mga espada ngayon, ay pwede siyang hanapin sa impyerno sa hinaharap para makapaghiganti. Tandaan ninyo ang pangalan ko ay Lu Shu, at ako ang 9th Dragnet ng Dragnet and Snare sa Earth wika pa nga ng ating bida. Pero biglang nasira ang porma nito nang sabihin ni Xiaoyu na sayang naman, dahil mabuhay o mamatay man daw ang mga tinamaan ng espada ng ating bida, ay wala na din silang magiging hinaharap. Muli ay ginamit nga ng ating bida ang Sword Rain upang atakihin ang mga kalaban, at habang nanunood nga sila Commander Leo ay masyado ang tuwa nito, dahil ang panahon umano para sa kanilang mga tagasunod o alipors ng hari ay muli nang babalik. Habang itong si Heitan naman ay tinatanong kung 9th Dragnet lang ba talaga ang ating bida, tinanong nga din ito kung sino pa umano ang nauunang 8, at kung malalakas din ba sila tulad ng ating bida. Pero sinabi lang naman ni Shu na kung nais umano niyang malaman ang sagot sa kanyang katanungan,
ay mas mainam kung sumama siyang magtungo ng Earth, upang siya mismo ang makakita sa kanila. Ilang sandali pa nga ay nagtungo ito sa kanyang kapatid, at dito ay napapatanong si Shu kung bakit hindi umaaksyon sila Duan Mo Huangqi, hanggang sa napansin nga nila ang unti-unting pagkawala ng energy wave mula sa mga maestro, at napagtanto nga ng ating bida na nagtungo na sila ng Earth.